Habang nakatutok ang buong mundo sa digmaan ng Amerika laban sa Iran, may nangyari sa loob ng Amerika na lubos na nagpapahina sa buong patakaran sa kalakalan ni Donald Trump. Matapos ang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika tungkol sa pagiging labag sa batas ng mga taripa ni Trump, inatasan ni Hukom Richard Eaton ng American Federal Court para sa International Trade ang administrasyon ng Pangulo ng Amerika na tuluyang tukuyin ang halaga ng pag-aangkat ng mga produkto sa Amerika nang walang global na taripa at, na napakahalaga, magsagawa ng kabayaran sa mga importer. Ang pinakamahalagang bahagi ng desisyon ay ang utos ng hukom na ibalik ang pera kasama ang interes mula sa illegal na taripa ni Donald Trump. Ngayon, ayon sa desisyon ng hukom, haharapin ng mga Amerikanong taga-adwana ang isang hindi pa nararanasang gawain na suriin ang 70 milyong deklarasyon sa adwana. Ang kailangang ibalik ni Donald Trump sa mga importer ay nasa $130 bilyong at umpisa pa lang ito. Ngayon, nananawagan ang mga importer sa White House na maayos at mapayapang ibalik ang kanilang pera para maiwasan ang mga kaso at paglilitis sa korte. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Matatagpuan ang link sa video description. Dito namin inilalatala ang mga balitang natatanggap namin agad. Heto ang balita. Mas nakakagulat pa ito kaysa sa desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos tungkol sa pagiging labag sa batas ng mga taripa ni Donald Trump. Inutusan ng hukom ng Trade Court ng Estados Unidos ang gobyerno na simulan ng pagbabayad ng posibleng $10 bilyong bilang kompensasyon sa mga importer na nagbayad na ng mga taripa na, ayon sa Korte Suprema, ay ipinataw ng labag sa batas. Batay sa mga dokumento ng kaso, inatasan ni Hukom Richard Eaton ng International Trade Court sa Manhattan ang gobyerno na tuluyang tukuyin ang halaga ng pag-aangkat ng milyon-milyong produkto sa US nang walang taripa. Sabi nga, hindi pwedeng laging nagpapalit ng taripa si Donald Trump. Ngayon 10%, bukas 15%, sa makalawa 50%, tapos babalik ulit sa 10% at iba pa. Hindi rin pwedeng magpatupad si Trump ng magkakaibang taripa sa bawat bansa. Dapat isa lang talaga ang patakaran. Pero ang pinakakamangha-mangha ay inutusan ni Hukom Richard Eaton na ibalik sa mga importer ang pera at may kasama pang interes. Dito, magpapaliwanag ako ng kaunti. Sa totoo, kapag nag-aangkat ng produkto sa Amerika, ang importer ang nagbabayad ng paunang halaga sa proseso ng customs clearance na pagkatapos ay pinal na tinutukoy mga 314 na araw matapos yon. Ang prosesong ito ay kilala bilang liquidation. Nagbayad sila ng pauna, nire-review ito, at kapag nagbago ang taripa, may refund o dagdag bayad. Inutusan ni Eaton ang Customs and Border Protection na tapusin ang pagkalkula ng halaga ng customs clearance ng mga kargamento nang walang taripa, kaya nagkaroon ng refund. Ibig sabihin, isa lang talaga itong technical na proseso. Parang pansamantalang na freeze lang ang perang ito na ibinayad ng mga importer ng customs clearance, kaya dapat lang ibalik. Pero lalo na, dahil hindi pa lumilipas ang 314 na araw para sa napakaraming produkto. Sabi ng hukom, dapat kayang i-program ng US Customs ang sistema nila para maglabas ng mga refund na regular na ginagawa kapag sobra ang bayad ng importer sa tinatayang taripa. Sinabi pa ng hukom na hindi ito isang bagong bagay. Kadalasan itong ginagawa ng customs gamit ang naunang bayad na taripa. Pero malayo pa ito sa katapusan ng kwento. Itinakda rin ni Hukom Eaton ang pagdinig sa Biyernes upang humingi ng pinakabagong impormasyon tungkol sa plano ng US Customs at Border Protection sa pagbabalik ng customs duties. Sa kautusan niya, sinabi niya na ang punong hukom ay binanggit dito na si Eaton ang nadiisang hukom sa buong Amerika na titingin sa mga kaso ng pagbabalik ng mga customs duties. Ibig sabihin, nagsimula na talaga ang proseso. Sinabi ng US Customs and Border Protection sa mga dokumento ng korte na ang gawain ng pinal na pagtukoy sa halaga ng inaangkat nang walang paglalapat ng customs duties ay walang kapantay sa laki at maaaring mangailangan ng manual na pagsusuri ng mahigit 70 milyong deklarasyon. Sa ibang dokumento ng korte, sinabi ng ahensya na kailangan nila ng hanggang 4 na buwan para suriin ang opsyon sa reimbursement.
Narito ang mahalagang sipi mula kay Ryan Maheros, dating opisyal ng kagawaran ng kalakalan ng Estados Unidos. Malinaw sa kautusan ng korte na may karapatan ang mga importer sa reimbursement sa ilalim ng International Emergency Economic Powers Act at ito'y walang kondisyon. Maaring questionin ng gobyerno ang saklaw ng kautusan o humingi ng dagdag na oras upang mabigyan ng pagkakataon ng customs ng Estados Unidos na maisakatuparan ang walang dudang napakalaking gawaing ito. Opisyal nang nakalikom ang gobyerno ng Estados Unidos ng mahigit $130 bilyong mula sa ilegal na taripa sa aduana na naging sentro ng patakarang pangkalakalan ni Donald Trump. Hindi nagbigay ng anumang tagubilin ang Korte Suprema ng Estados Unidos tungkol sa pagbabalik ng mga pondo, kaya nagdulot ito ng kalituhan. Tungkol sa pagbabalik ng mga pondo, sinabi lang ng Korte Suprema na ilegal ang mga taripang ito. Ngayon, tinapos na ni Hukom Eaton ang kwentong ito, ilegal ang mga taripa at dapat ibalik. Mahalaga ang president dito dahil umiiral ito bilang batas sa Amerika. Ang punto dito, ang desisyon ni Hukom Eaton ay ginawa sa loob ng isang kaso na isinampa ng kumpanyang Atmos Filtration na nagbayad ng humigit kumulang $11 milyong bilang mga taripa sa aduana. Ang kasong ito ay isa sa halos 2,000 kasong isinampa sa Korte ng Kalakalan na humihiling ng refund ng mga taripang ipinataw sa ilalim ng International Emergency Economic Powers Act na kinilalang labag sa batas. Kapag naaprubahan ang refund request ng isang kumpanya, ayon sa President, mas mabilis na rin tinitingnan ng ibang kaso. Sa totoo lang, halos otomatiko na ito. Sa huli, sinabi ni Hukom Eaton na hindi niya gustong talakayin at pag-aralan bawat kaso ng paisa-isa dahil dito papasok ang President, sipi mula sa Hukom. Gusto naming gumawa ng paraan para makapagsampa ng kaso ang mga importer para mabawi ang illegal na buwis, para mapadali ang proseso. At ito ay isang makatuwirang desisyon dahil mahigit 300,000 importer ang nagbayad ng mga buwis. Karamihan sa mga importer ay maliliit na negosyo at umaasa silang magpatupad ng aduana ng simple at murang sistema para mabawi ang kanilang gastos. Ipinapakita ng lahat ng palatandaan na ang kwento ng pagtanggal ng buwis at pagbabalik ng pera ay nagsisimula pa lang. Hanggang dito na muna. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link sa description ng video. O kaya naman sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.